Nagbabalik po ang Justice on Air at kasama pa rin po natin si Taguig City Prosecutor Archimedes Manabar. Kanina po, Chief, bago po tayong mag-break, naitanong ko po sa inyo, no, with almost 10 na plantilla, how do you manage to keep the cases resolved at a fast pace? At saka syempre, paano po ba yung hatian ng mga kaso dyan sa mga prosecutor po ninyo? Well, dun sa number, hindi actually equal kasi ang distribution ko depende sa nature ng case at depende dun sa pace ng specific prosecutors. Kasi kumisan, merong mga kaso dapat pagtuunan ng mas mabilis na atensyon. Yeah. So binibigay ko dun sa alam kong mas mabilis para hindi tumatagal. So I choose the cases I assign to specific prosecutors. Ngayon, mostly, ang cases mga 15 to 20 up to 23 a month. But I do the assignment weekly para as they come, mayroon silang time to arrange their schedule. Kasi pag-schedule ng preliminary investigation, they have to be free. So, yun ang ina-adapt kong pamamaraan para mag-assign ng cases. So ano po yung prioritization ninyo doon po sa mga, syempre ang prosecutor po maraming mga, ano po yan, no? Marami silang mga duties. Andiyan po yung inquest, yung sa preliminary investigation, and then andyan din po yung trial sa korte. At saka yun, andyan din po yung pagre-resolva ng mga, mga nasa PI. Ano po ba yung parang directive ninyo sa inyong mga prosecutor na pagtuunan nila ng pansin para mas mabilis na umusan? Alam mo, dapat equal yan sa totoo lang. So, lahat ng bagay na namin ginagawa ay dapat equal. Pero priority yung caseload nila kasi usually may schedule yan. Tsaka yung pace, they have to attend to witnesses. So, ang assignments yan, may specific courts yan. And then, mostly ang trial yan, twice to thrice a week, usually in the morning, excepting yung dates reserved for motions only. And yan ang assignment nila. Mga gano'n po katagal, kunwari, yung isang kaso na mariresolve ba under preliminary investigation? Would it take them a few weeks or months din po ba yung pag-resolve dyan? Ano po ba yung standard within the City Prosecutor Office? Normally, pagka inabot ng a month or less than 2 months, medyo mabilis. Of course, it depends upon the difficulty of the case or intricacies. Siyempre, pagka magandang preparasyon, saka magaling yung mga investigador, madaling basahin, madaling i-resolve. Yes. That speeds up the resolution of the case. Kumisan, pagka medyo mahirap, paulit-ulit yung you have to read thoroughly bago ka makapag-draft ng resolution. That is basing on my experience. Yeah. Diyan po sa Taguig, no, alam po naman natin din na napaka highly developed na rin po yung certain portion po, yung sa Mida Fort area. And at the same time, highly urbanized naman po at saka rural dito sa other side po ng Taguig. Ano-ano po mga klase ng kaso yung usually po na umaabot sa opisina ng City Prosecutor's Office ng Taguig? Ang karamihan mga masasabi nating petty cases, away ng kapitbahay, yung mga nakawan, snatching, theft. Tsaka earlier days dyan, ang napansin ko dyan nung sa market, maraming bukas kotse. May first 3 years. Pero but now, parang wala na. Ang marami yung sa portion ng release, yung mga snatcher, kumisan kabataan pa ang nakakasama ng loob. Yan ang marami. Tsaka yung mga estapa. Normally kasi, pagka yung mga utang, alam mo naman yung magkakapitbahay dyan, di nabayaran. Pag di binayaran, sasabihin niloko. Magpapail ng estapa. Pagdating sa amin, nadidismiss kasi civil lang. Doon yung mga ganyan, pinaliliwanag namin. Kumisan, pag nakinig sa amin, hindi na itunutuloy. Kasi pinaliliwanag namin na masasayang lang ang panahon kung pipilitin natin kung sakali.
So doon po sa doon sa parang the fourth area, marami pong mga bars doon, no? At saka syempre po marami rin pong mga call center na gabi po ang mga operasyon nila, etc. Do you assign inquest prosecutors ng gabi po para to do those things or meron po ba kung mga special Ang inquest namin is Monday to Friday up to 4 o'clock. Although nag-request ang police na mag-duty kami ng gabi at Sabado at Linggo. Pero sabi ko naman, kung gabi, sa umaga rin yan gagawin. Actually, mapaprocess. So. Tsaka yung binibiro ko sila, sabi ko, kung mag-a-assign ako ng Sabado at Linggo, ang i-inquestin lang namin yung hinuli nyo ng Biyernes. Ng Biyernes, Yung yeah. Huwebes, hindi na namin tatanggapin. Correct. Sabi nila, wag na lang. Oo nga. Biro ko lang, pero Yeah. kasi naman, That makes a lot of tatagal. sense. Oo. Sabi ko, "Well, sige, I will assign, pero yan ang deal natin." And then dun po sa areas na yun, no, syempre maraming mga away dyan, ng mga bata, ng mga under the influence of alcohol, mga nagkakainitan. How do you usually handle those kinds of cases? Kasi pag nagpunta po ba sa City Prosecutor's Office ng Taguig na parang, syempre, galit na galit sila, gusto lang magsampa ng kaso, do you explain to them na parang wag na lang, mag-settle na lang or something? Kasi syempre, yung mga ganun po, kainitan lang at that moment. Actually, kumisan, hindi na sa level pa lang ng investigating prosecutor, depende sa abilidad nila. Pagka naghaharap sa kanila, yung iba, medyo naayos na. Yeah. So, eventually, darating yan sa akin, affidavit of desistance. Normally, binibiro ko nga kasi sasabihin nila, pagkakamali. Pero sabi ko, mas mabuti kung sasabihin nyo na umamin, nagkamali, Correct. humingi ng tawad, pinatawad na ayos na sila, Yeah. mas magandang pakinggan yung Yeah. affidavit of desistance. Oo nga. Kumisan, gano'n ang nire-recommenda ko. Oo. Or kumisan, inaano ko na lang ng resolution in the usual course, yung affidavit of desistance, sa buntot lang para in effect, ang decision or resolution is on the merits. Correct. Nakabuntot lang yun to affirm na Nawala na. ganon, wala na. Sa ating pong pagbabalik, atin pang kikilatisin ang Office of the City Prosecutor of Taguig at ang mga kasong kanilang nireresolba. Manatili pong nakatutok, magbabalik po ang Justice Adir.